nandito ko para ibahagi sa inyo na masaya ako dahil dumating na ang aking AdSense. Pin AdSense dumating na ngayon. Nakuhaan ng family ko, ng anak ko sa Pinas ng Friday ng morning. Bali, dalawang sobre na kasi hindi nila nakuha yung nung nakaraang March, nung Friday lang nila napuntahan, ngayon April na kasi ni-reapply ko nga after one month. Ngayon, ganito pala yung guys, isi-share ko rin sa inyo na kapag nag-notice, may message na si Lolo sa inyo na within 2 weeks or 3 weeks darating na yung AdSense nyo, kailangan pala pupuntahan nyo sa post office. Kasi ang nangyari sa akin, hindi ko ina-expect na gano'n. Ang iniisip ko, darating sa bahay kasi total, sa Manila lang ako, sa Quezon City. Siguro ako dadali ng postman na galing sa post office, tapos dadalhin sa barangay namin. Kasi sa Quezon City, malapit lang din naman sa amin ng post office ng Quezon City sa Laia. Ayun ang na-expect ko na darating mismo sa lugar namin. Pala hindi ganun pala guys. Sabi nga ng mga iba kong kasama sa GC na YouTuber din, na kailangan talaga pupuntahan mo sa post office. Ngayon, inutos ako yung anak ko na puntahan nung Friday morning. Ayun, nandun na, dalawa na pala. Yung nauna, hindi nga nakuha din, hindi nga nila napuntahan. Talagang medyo sinipag sila ngayon at yun, sa kanila nakuha. Thanks God at na dumating na rin. Ibig sabihin ay sasahod na tayo kahit wala pang sahod. At hindi, ang kasayahan ko lang kahit wala pang sahod, at least nandyan na siya at talagang certified YouTuber na ako. Ganun. Talagang okay na yun. Hindi naman ganun kalaki ko na matatanggap na sahod, pero thankful pa rin dahil syempre kahit papano pinaghirapan rin. At etong pag-YouTube ko kahit papano, kahit naghihirap, masaya naman sa pakiramdam dahil sa pag-edit, sa paggagawa ng video. Nung una nga hindi pa tayo masyadong marunong dahil ang lit-lit pa ng video ko noon. Pero ngayon, at least may natututunan unti-unti. Hindi pa ganong kalawak ang aking nalalaman sa pagwa-YT. Pero at least kahit papano, unti-unti natututunan din. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga taong sumusuporta at sa mga taong tumutulong sa akin. Kasi sa totoo lang, pagbago ka lang sa YouTube, talagang as in wala kang alam eh. Kaya thankful pa rin ako ng mga taong handang tumulong para matuto ka sa pagwa-YT. Ayun nga, nandito ako para magpasalamat sa inyo at para ibahagi sa inyo ang aking lubos na kaligayahan at pasasalamat sa mga sumuporta, walang sawang sumusuporta sa akin mula sa simula at hanggang ngayon na nandyan sila. Bali, ngayon, gusto ko ibahagi sa inyo na mga naranasan ko sa pag-YT noong una ako at sa mga taong nakilala ko. Alam niyo, noong una, wala pa akong alam sa YT. Pumasok ako sa LS. Ang una ko nakilala sa LS si Jenny Gimba. Tapos yun, one time din may napuntahan din ako na LS, natawag pa akong budol. First time ko umiyak. Kaya pag pumasok ka pala na YT, marami ka pala mararanasan, hindi lang kaligayahan, hindi lang saya, kundi may lungkot. Pero yung una, mas mainam sa akin lungkot ang una kasi talaga umiyak ako as in 1 week or 2 weeks. Hindi ako makamove on na tinawag ako na, yung sa utak ko ba na tinawag akong budol. Syempre, di ba sa atin, ang budol yung kunyari nanloko ka ng tao, yung pinirahan mo, di ba, yun ang budol. Ayun, awa naman ng Diyos, inayos naman ng kaibigan ko na si Ana. Inayos niya kasi kakilala niya yung kaibigan yung nagbanggit sa akin ng budol at ni Jenny Kimba. Bali, inayos nila yon, inano nila na
hindi ako budol. Pero hindi na ako pumunta doon sa LS na yun. Pero that time, gusto ko nang umatras, gusto ko nang hindi ituloy, ganyan. Tapos hanggang sa nakilala ko si Sat and Play, siya nakilala ko, sakto naman na nandito din siya sa Oman. Di, siya yung nagturo sa akin, sabi niya, nagkakilala kami kay Jenny Gimba. And sabi niya, punta ka naman minsan sa LS ko, nag-LS ako, punta ka doon. Pumunta ako sa LS niya hanggang doon, natuto kung paano magbaba ng bahay, kung ano dapat gawin, gano'n. Tapos yung mga pagpipremiere, hindi pa ako marunong magawa ng premiere, siya rin nagturo sa akin. Yung mga hindi ko pa nalalaman sa YT noon, siya ang nag-guide sa akin. Kaya thankful din ako at nakilala ko si Sat and Play. At nung time na tinatawag akong budol, napunta naman ako sa LS ni Sisi Carla. Ayun, para akong bata na nagsumbong sa kanya. After nagsumbong sa kanya, Sisi, host, tinawag akong budol sa kabilang LS, ganito, ganyan. Parang bata, ayun. Doon ko nakilala si Sisi Carla at lagi na akong pumupunta sa kanya. Nakilala ko naman si Ben. May isang tao na dahilan, kaya nakilala ko si Ben, pero hindi ko na sasabihin kung sino yung taong dahilan ng pagkakilala ko kay Ben Batanggenyo. Siya naman ang tumulong sa akin para pumasok sa Butacan Ranger. Ngayon, pinasok niya ako doon sa Butacan Ranger. Ang admin naman namin doon si Sky Pink Blue. Ayun, okay naman sila, mababait naman sila hanggang ngayon. Hindi lang yung hinahangad mo yung sahod sa YouTube, kundi kahit pa paano na-feel ko yung na-less yung stress. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman talaga papasukin to kung hindi lang ako na-stress ng that time na pandemic na walang off. Natuto akong mag-YouTube at mag-TikTok nung wala na talaga akong labas. As in, wala nang labas. Kasi bali, bago pa lang mag-pandemic, ang labas ko talaga every Friday. Minsan hindi po tinatamad, pero ina-allowed naman nila akong lumabas every Friday. Ako na lang nagkokontrol sa sarili ko pag wala naman akong pupunta, o kaya pag walang pera. Manahimik ka sa bahay, wala kang pera, ganun lang. Tapos yun, parang na-stress ka na rin sa nangyayari, tapos marami pang problema sa Pinas, dahil alam niyo naman ang hirap ngayon sa Pinas. Hindi naman natin maiwasan sa panahon ngayon. Yung para bang wala kang naiisip kundi problema na lang. Kaya sabi ko, bakit hindi ko kayo subukan mag-TikTok? Ayaw ko na ng TikTok. Ayun, yung nasubukan ko ba? Si Inday, ayaw na tumigil hanggang ngayon. Sayaw na sayaw. Pag nabuboard ako or may iniisip akong problema, sayaw ko na nga lang to, ganon. Katulad din ng YouTube. Ang pag-e-edit, kung may problema ako, edit ko na lang to. At least nauubos yung oras mo sa edit. Hindi naman ganun kadali mag-edit. Sa totoo lang, hindi ganun kadali. Minsan talagang mabibisit ka rin mag-edit. Pero at least, napupunta yung iniisip ko doon sa edit, hindi doon sa problema. Kumbaga, iniisang tabi mo, hindi mo na iniisip. Kasi, syempre, pag inisip mo ang problema, lalo ka lang na parang nakakaramdam ng lungkot bilang OFW, di ba? Na feeling mo, mag-isa ka lang dito, wala kang kasama, wala kang kakampi, yung ganun ba? Ako, sa mga taong tumulong sa akin, unang-una sa lahat, yun nga, yung mga una ko nakilala, si Jenny Gimba, si Lisa, si Sat and Play, sa buong Buddies, at sa Butacan Ranger, hindi ko na mababanggit, isa-isahin pa kayo kasi napakadami nyo. Itong bago kong grupo, bago kong GC, sila DJ Dari ang admin at si Adeng. Si DJ Dari at si Adeng, lahat silang grupo nakatulong sa What's Hour ko. Pero ang bumanat talaga sa What's Hour ko sa huling-huling sandali ng aking What's Hour, si DJ Dari at si Ading. Kaya sobrang pasasalamat ko sa inyo, DJ Dari at Ading. Salamat ng maraming salamat. At lalo na tinanggap niyo ako sa GC niyo sa Team MT. Kaya thankful ko kay Yang, wala akong masabi dyan, super bait na admin namin yan sa Butacan. Hindi lang sa YT World na pinag-uusapan namin ang tulong na binibigay sa bawat
member ng Butakan. Kahit sa personal na bagay, nandiyan yan. All out yan sa mga Butakan Ranger. Kaya sobrang saludo din ako dyan kay Yang. Wala akong masabi kay Sky Pink Blue. Kaya nyo, maraming salamat din. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko rin makikilala ang Butakan na ito na, nag-grow na, dumadami rin. Kay Sat and Play, sobrang akong pasasalamat sa iyo na talagang nandiyan ka pa rin na handang tumulong sa akin, hindi lang din sa YT, kundi sa personal na bagay. Maraming salamat sa inyo. Kaya wala akong tulak kabigin sa inyo. Mahal na mahal ko ang aking mga GC. Kaya salamat sa mga support na binibigay nyo sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon dito. At hindi ko narating ang pagiging YouTuber or hindi ko narating na maging monetized channel. Kaya sobrang thankful ako at naging friendship ko kayo sa larangan na maraming salamat talaga. At wala na akong masasabi at nahihiling pa. Maraming salamat. Ito po si Beng Oman Vlog, ang nagpapasalamat sa inyo. At God bless you all. Bye!